Hi mga bibi! Welcome back to my channel. So in today's video, finally, magagawa ko na yung Best of Beauty 2018 kung saan ipapakita ko sa inyo yung mga most used makeup products ko. Pero guys, hindi pa to yung lahat ng mga makeup products na gusto kong ipakita sa inyo. Ito lang yung mga nasa top of the list kasi nga sila yung mga lagi kong ginagamit. Pero each category, meron pa akong mga extra favorites. So siguro gagawa ako ulit ng top 5 series ko, or hindi siguro top 5, not necessarily top 5, pero ang komportable lang. Gagawa ako ulit ng mga top foundations, top pangkilay, top blushes, ganon. Not necessarily top 5 kasi sa foundations pa lang parang lampas 5 na yung nasa listahan ko. For this video alone, ito lang yung mga products na nasa top of the list ko, pero each category meron pa akong mapapakita sa inyo, pero separate video na yun. I hope I'm making sense. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Kung gusto niyo makita yung mga favorite products ko of 2018, please keep on watching. As you can see, wala pa akong makeup guys, may tint lang na natira. Let's move on to foundation. As you all know, or sa mga matagal na sa channel ko, hindi talaga ako sobrang ma-foundation na tao. I usually use serum foundation, BB cream, or cushion. Kung feel kong mag-foundation or kung kailangan ko talaga ng foundation kasi maraming kailangan takpan, nagpa-foundation ako. Pero I'm not really the type na reach for foundations all the time. So my top foundation of 2018 would have to be the Happy Skin Face the World Air Serum. Sa mga nanonood ng vlogs, alam kong lagi nyo tong nakikita sa mga videos ko. I must say, marami talaga akong paboritong foundations guys. Marami akong paboritong cushions. Pero kanina nung namimili na ako kung ano ba talagang gagamitin ko sa video na to, sabi ko, ano bang foundation yung pipiliin ko pag na stranded ako sa isang island, tas isang foundation lang yung madadala ko. And para sa akin, ito yun. I have a lot of foundations or base products na paborito. Papanood nyo sa top favorite foundations ko. Pero for me, best of 2018 would have to be this. Nagustuhan ko to guys kasi maganda yung coverage niya and maganda siyang tingnan sa balat. At naman siguro ng paborito kong foundations ganun. Pero ewan ko, mas madali tong i-apply sa akin. Tas paano ko ba i-explain? No? Parang ito yung foundation na pinaka-confident akong suotin. Anumang occasion, anumang ganap yung pupuntahan ko. So in short, ito yung most trusted foundation ko. And by the way, itong sponge din na ginagamit ko guys, of course, i-include ko din siya sa best of 2018 ko. Hindi talaga ako makapili. Promise, hindi ako makapili sa dalawa. Ito yung best sponges for me nung 2018 kasi itong dalawa yung lagi kong ginagamit. Aside sa malalambot sila, magaganda sila, mas affordable sila compared to other sponges like the, anong tawag doon? Beauty Blender. They are way more affordable guys kasi yung Beauty Blender is 1,000 pesos or 1,000 plus. Ito naman mga sponges na to, less than 500 lang. Parehas lang naman sila ng performance. Sa mga naghahanap ng mga beauty sponges na magaganda pero affordable, try this one. Ito yung, hindi ko pa nasasabi ano to. Ito yung Eco Tools na sponge. Of course, ito naman yung Real Techniques na sponge. Okay, so ganyan na yung itsura ng foundation. As you can see, very natural looking lang siya guys. Kitang-kita pa yung mga acne scars ko. Pero, na-even out na niya yung skin ko. Let's move on to concealer guys. Hindi ko talaga never in my life na akalain kong magiging paborito ko to. Kasi sobrang mahal niya. Pero maganda talaga siya. Gamit na gamit ko talaga siya last year and I can say that it's a really, really good concealer. Ito yung Makeup Forever Ultra HD Invisible Cover Concealer in the shade Y33. Sa mga nagtatanong ng shade ko dito, Y33. Ginagamit ko siya pang highlight ng under eyes, center of the face, at saka ginagamit ko rin siyang pang conceal minsan ng mga acne scars ko. Though hindi naman niya ganong nakaka-cover talaga lahat. Like hindi siya ganun ka full coverage. So what I like about this is sobrang dali niyang i-blend and magaan siya sa mukha. And yung pinaka nagustuhan ko sa kanya is yung itsura niya talaga sa face. Maganda talaga siyang tingnan sa mukha guys. I know, it's very pricey. Pero ngayon na na-appreciate ko na siya, I get the hype na kasi diba sobrang sikat ng product na to. Maraming may gusto nito. Don't worry, gagawa din ako ng top concealers ko. Marami akong mga affordable or cheaper alternatives na marirecommend sa inyo. So, abangan nyo na lang yun. For this video, yung best concealer 2018 ko talaga is ito. Okay, i-flip ko yung sponge. By the way, gamit ko yung G7X guys, kaya hindi ko kayo ma-zoom. Kasi hindi na-charge yung batteries nung 200D, nung DSLR. Pasensya na. Mahirap kasi itong i-zoom-zoom kasi pag zoom mo siya, lalo siyang mahirap ang mag-focus. Kaya ako na lang yung mag-a-adjust. Yan.
Tignan nyo yung itsura ng concealer. Ganda. Maganda talaga yung concealer, guys. Hindi lang talaga maganda yung presyo niya. Pero sa video ko na top concealers, bibigyan ko kayo ng parang dupe nito. Ganyan yung itsura ng concealer. Let's move on to powder. Siguro alam niyo na anong powder ipapakita ko kasi nung ginawa ko yung updated everyday makeup ko, ito yung powder na namit ko doon. So my best powder of 2018 would have to be the L'Oreal Infallible Pro Matte in the shade, anong shade ko dito? 300 Nude Beige. Tingnan nyo guys kung gaano siya kagamit na gamit. Nasira na siya. And nag-hit pan ako sa kanya. Hindi ako ganun kabilis mag-hit pan pero sa kanya pak ang lala. Minsan yung ginagamit ko pang apply ng powder is yung sponge na rin mismo. Ilalagay ko siya sa may mga concealer parts at saka sa buong face na rin. Pero uunahin ko yung mga pinaglagyan ko ng concealer para ma-set sila agad. Grabe no, nasira na talaga siya. Paborito ko siya guys. As in, this would really have to be my best or my favorite powder of all time. Ano ba yung mga favorite powders ko noon? Parang yung LA Girl, no? Yeah, hindi pa rin ako makapili. Maganda pa rin yung LA Girl pressed powder. Pero for 2018, ito yung best ko siguro. So, we're done with the base. Let's move on to contour. Kasi yun yung ginagawa ko right after powder. Contour agad. Yung best contour powder ko of 2018 is yung ColourPop pressed powder, yung Private Party. And ganito yung itsura niya. Ewan ko kung makikita nyo, pero nalubong na siya ba? Ano bang nalubong sa Tagalog? Nabaon na siya. Parang malapit na akong mag-hit pan sa kanya. And alam nyo naman sa mga contour powders, a little goes a long way. So the fact na malapit na akong mag-hit pan sa kanya says a lot. Burrito ko to talaga guys. As in, thank you Mimi for sending this to me. Natural lang siyang tingnan sa mukha. And mabilis lang siyang i-apply. And it's very forgiving. Kasi kahit hindi ko ganun kaayusin yung paglalagay, hindi ko ginagandahan yung pag-apply sa kanya, pero maganda pa rin siyang tingnan. Next is blush. Ito medyo weird yung gagawin ko, or medyo hindi siya yung typical na gagawin natin for a blush. Kasi cream blush yung gagamitin ko on top of the powder na. Pwede mo naman siyang gamitin before powder, pero ako kasi since sobrang hilig ko sa blush, gusto ko yung blush na plakak. Kaya kahit na cream blush to, nilalagay ko siya on top of the powder instead sa before ng powder. I think alam niyo naman na siguro to guys, yung best blush product ko of 2018 would have to be the BLK Cosmetics Creamy Cheek Paint in the shade Peach. Hands down, kahit sa labanan man ng powders, sa cream, sa tints, ito talaga yung nasa top 1 ko ng blush. Also, this specific shade, yung peach, kasi may nilabas silang bago. Ito, may nilabas silang bagong shade, yung matte candy cane. Maganda rin naman siya, light pink nga lang siya. Mas gusto ko kasi yung peach kasi mahilig ako sa peach. Pero kung mahilig kayo sa mga pink na blushes, siguro mas magugustuhan nyo si matte candy cane. Medyo complicated lang tong gagawin ko kasi naglagay na ako ng powder, liquid siya or cream siya. So parang medyo mahirap siyang i-blend on top of the powder. So kung hindi pa kayo ganun kasanay, mas mabuting ilagay nyo na lang siya after foundation or after concealer, tapos tsaka kayo mag-powder. Pero ako kasi, na-master ko na siya. Kaya kahit medyo mahirap, gagawin ko pa rin talaga. Parang pag-ibig. Konti-konti lang. And then, binibilisan ko yung pag-blend. May mga times nga na sobrang lala ko talagang maglagay nito. Lalo na pag wala akong makeup, sobrang grabe kong maglagay nito. Parang, puk! Kung gusto nyo tong gawin, yung ginagawa ko, kasi gusto nyo rin yung blush na sobrang plakak, bilisan nyo lang talaga yung pagbe-blend at saka yung pagtatap. Tapos, always smile para kita nyo kung saan papunta yung blush. Kasi pag nakaganyan lang, baka lumampas kayo dun sa contour. So, always smile. Diba? Tingnan nyo yung difference ng merong blush at saka walang blush. By the way, I had this blush for over a year na siguro, guys. Pero, hindi mo siya mauubos-ubos talaga. Kasi sobrang konti lang yung kailangan mo and ang dami niyang laman. Kaya sobrang sulit. Kahit medyo may kamahalan siya, $399 ata or $349. Parang for me, sobrang sulit na nun kasi parang forever mo siyang magagamit. Ayan, ang ganda no. Sa mga Instagram pictures ko, may mga nagtatanong anong blush gamit ko. Ito yun, BLK Cosmetics na Peach. Yan, kita nyo? Ang ganda no. Tapos matte din siya, kaya
perfect. Okay, let's move on to kilay kasi yun yung ginagawa ko after blush. Ito guys, may dalawa akong ipapakita kasi alam ng iba, mga laging nanonood talaga. Itong isang product talaga yung gamit ko last year. Pero may recently kasi akong ginamit na sobrang nagustuhan ko din. Ito yung dalawang best pangkilay ko of 2018. First would have to be the Daiso Eyebrow Pencil. Itong packaging na to, yung fuchsia pink or yung loud pink. Kasi meron ding parang pale pink nito pero mas bet ko talaga to. Kasi ever since na nagpa-black ako ng buhok, ito yung pencil na bumagay talaga sa brows ko. Pero recently guys, ito yung ginagamit ko na sobrang gusto ko din. Ito yung Benefit Full Proof Brow Powder. Yan yung itsura niya and yung shade ko dito is number 5. Open ko para makita nyo. Yan siya. As you can see, meron siyang dark shade dito. Meron siyang lighter shade. So, itong dark shade ng powder, yan yung ginagamit ko sa tail. Ito naman para sa inner corners. Ganda siya and hindi siya nabubura. I mean, nabubura siya pero long-lasting siya. Kahit powder siya, sobrang long-lasting niya. Paborito ko din ginagamit or applicator nito. Meron siyang applicator pero hindi ko bet. Meron ding angled brush na binibenta yung Benefit. May tatahimik na ako guys kasi alam nyo naman yung kilay. Uy, by the way guys, before ko makalimutan, pinag-uusapan naman lang din natin yung Best of 2018 makeup products, makeup Chumerfer. Isasali ko na lang din talaga yung brows ko, yung microbladed brows ko from Pretty Looks. Guys, I swear, pag naliligo ako, pag tapos na ako maligo, tapos tinitingnan ko yung sarili ko sa salamin pag nagtutoothbrush, sobrang laking change or difference ng nagawa ng microbladed na brows ko. As in, ito yung I can really say na this is the best decision I've ever made sa kilay ko kasi kahit hindi na ako maglagay ng pangkilay, para na akong may kilay. Shout out to Pretty Looks, sobrang best decision ever. I can't speak for other clinics na gumagawa nito kasi hindi ko naman na-try yung service nila. Pero itong gawa ni Miss Blair talaga sa akin, sobrang ganda talaga. As in, kaya kung magpapa-microblade kayo guys, tingnan nyo muna yung mga kung kaya nyo sa Pretty Looks, go for Pretty Looks. Si Miss Blair yung gumawa sa akin. Tingnan nyo muna yung portfolio nung gagawa sa inyo. Tingnan nyo muna yung mga nagawa nila ng kilay kung maganda ba. Kaya a big shout out to Miss Blair of Pretty Looks. And Miss Jane, thank you so much. I love my brows. Tapos na ako sa brows. Let's move on to mascara. Medyo nahirapan din ako sa pagpili. Pero again, sa video na to, I have to choose the best. So, ito yung best mascara ko of 2018. Ito yung Total Temptation Mascara from Maybelline. Alam ko, recently ko lang tong nagamit. Recently ko lang siyang na-test out. Pero guys, papajutan akong mascara ani. As in, bisan ka to. Bakit ako nabibisa? Papa, anong papa? Parang na-erase talaga lahat ng mga paborito kong mascara ever since nagamit ko to. Nalabuan niya. Anong nalabuan? Nalampasan niya sa sobrang ganda ng mascara na to. Either sa kanilang dalawa, maganda guys. Parehas lang sila ng performance sa akin. Yung waterproof at non-waterproof lang yung difference. Gusto ko rin i-shoutout yung Fab Lab Aesthetics guys. Sila yung gumagawa ng lash lift ko. So, dun ako laging nagpapa-lash lift. Yung eyelash extensions din na sobrang ganda. Dun ko din pinapagawa. Thank you so much, Janie. Ngayon, hindi na ganun ka-lifted talaga yung lashes ko. Kasi, it's been 2 months na siguro nung last akong nagpa-lash lift. Itong mascara na to ba, kahit konti lang yung ilagay mo sa lashes mo, sobrang magiging bababong na siya. Kaya sobrang ganda talaga. Bakit kaya ngayon lang to ni-release ng Maybelline dito? Matagal na daw to sa US eh. Take note lang sa mga ayaw ng clumpy na lashes or mga spidery looking lashes katulad ko, di ba hindi ko ganun kabet yun. Gusto ko mas natural pa rin siyang tingnan. Konti-konti lang yung ilagay nyo. Kasi yun yung nagpapa-clump ng lashes pag itong mascara yung gamit nyo. Ayan siya. Gutom na po. Hindi pa ako kumakain. Alam niyo ba, hindi pa ako kumain kasi ako maging puffy yung mukha ko sa video na to kasi may mga magko-comment na din, ang laki na naman ng mukha mo, ganun. Nakakainis, kaya hindi ako kumain. O diba, ang ganda talaga ng lashes. Tingnan niyo yung kilay. Fuck! Ganda! Last but not the least, ito guys, hindi ako makapili kasi pag sinabing best of 2018 na lipstick ko, alam nyo na yun, yung favorite combo ko talaga na Elana lipstick in Love is Devotion at saka yung Nichido na Temptation. Itong combo talaga yung ginagamit ko most of the time last year, kaya ito talaga yung ipapakita ko sa inyo. Kahit ilang beses ko na siyang napakita sa inyo, papakita ko pa rin. So again, inuuna ko yung liquid lipstick.
Gusto niyo din ba ng top liquid lipsticks? Kasi meron akong mga paboritong liquid lipsticks aside from this. So, ayan yung itsura ni Love is Devotion. I know, Shebring Ginde. By the way guys, the next time you see me, hindi na ganito yung ngipin ko. I hate my teeth. They served me well, but talaga to sa insecurities ko. Yung top teeth ko kaya. Okay, lalagay ko na yung Nichido matte lipstick in the shade Temptation. Hindi nga lang to ganun ka-ideal pag sobrang crack ng lips mo, sobrang dry ng lips mo. Kasi medyo nakaka-dry to ng lips. Yung Nichido. Pero kung gusto mo pretty ka talaga. Tiis, ganda. And guys, masasabi ko talagang nakaka-pretty siya kasi tinatag nyo ako sa mga pictures nyo na ginagamit nyo to. And ganda talaga eh. Hindi rin siya sa inyo, kaya so ayan yung itsura niya. Obvious nga lang yung lines ko sa lips, pero ganda. As you can see, sobrang simple lang, sobrang nakaka-fresh lang, sobrang nakaka-pretty. Kasi diba kanina, nung wala pa tayong makeup, para tayong engot. Pero ngayon na na-apply ko na lahat ng mga paborito kong products from last year, I feel really happy kasi alam kong magaganda yung mga products na na-recommend ko sa inyo. Yan yung itsura pag lahat ng mga paborito ko ginamit ko. Gende! Para lang hindi nag-breakout, no? So, yun. Thank you so much for watching. Again, guys, please don't forget to like this video kung nagustuhan nyo. And also, comment na rin kayo below kung anong mas gusto nyo unahin ko. Kasi kakain muna ako ngayon. Tapos, i-film ko yung ibang top favorites ko, yung mga categories na foundation ba, pangkilay ba, powder ba, blush ba. Let me know in the comments below. And also sa mga bago dyan, please join the family by clicking the subscribe button, yung red button sa baba para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong videos. Thank you so much for watching. I'll see you soon and dagang salamat mga beauty. Bye!